senador na si Ping Lacson saludo sa pagiging matapang ni Congressman Rodante Marcoleta na humarap sa mahigit 40 kongresista na ang layunin ay ilaglag si VP Sara. Congressman Benny Abante hindi naaayon ang kanyang pagiging pastor dahil sa kabastusang taglay nitong ipinapakita sa pangalawang Pangulo. Mga kongresista may paglalagyan sa kanilang kabastusan. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Matatandaang, sa unang naganap na budget hearing, ay walang mga hiya kung magsalita ang mga kongresista sa harap mismo ni VP Sara. Halatang halata di umano na may plano nga silang pabagsakin si VP Sara na hindi rin naman sila nagtagumpay. Lalo pat, alam ni VP Sara ang lahat ng mga kalokohang pinagagagawa nila sa gobyerno. Kaya naman former Senator Ping Lacson, nagsalita na rin at suportado nito si Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang pagpanig kay VP Sara. Nangyari po kahapon na mainit ang pagtatalo sa among the congressmen, no, sa mababang kapulungan tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa two highest officials of the land merong ano yan, parang may formalidad lang na ikaw nga dapat quorum call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos sa mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, ano, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng komite, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Katuhan sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho silang tama doon na i-honor yung time-honored tradition. Pero at the same time, hindi rin pwedeng pigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so many numbers that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po ng Office of the President dun sa GAA, pero paglubas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos na kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po scrutinize po ng budget po. Bibi, ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, And the GAA. also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubit yan ng Office of the President, within 90 days or 30 days after makapag-SONA yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsa ng budget. Kasi billion measure yun Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon, dapat yun,
Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay mobile. Ayan. Signal. Okay po. Sige Masama po. Signal. Okay. Kasi mobile nga. Oo, you were saying po. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kokopyahin lang yung NEP, no? Yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magbabaycam na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag. Nako, ayan na naman. Senator We're Ping. losing you po, Senator Ping. Senator Ping, pwede ba natin maano ulit? Si Senator Ping. Ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin para maano natin, nasayang yung ating kwentuhan with Senator Ping. So, tinatalakay mo nga, ito yung pinalabas po na video. Video na nagrereklamo siya, humingi daw ng kumbaga ng may tong pats, tapos humingi pa, di ba, yung mga ilang kongresista daw. Yung magkano naman sa amin dyan, ng parte. sa 5 billion. Oo, sa 5 billion. Para sa construction ng classroom. Nasabi niya, hindi daw siya sanay sa ganitong transaction. kaya pero I was thinking kasi, dahil siya. devolved di ba? Oh. Devolved sa LGUs, like lahat, no? Pati edukasyon. Yung mga papel ng kongresista yun, di ba? Oh. Na humingi ka ng ng budget para sa distrito mo para for the sa construction of classrooms. Hindi ko lang alam kung yan ang talagang if it's being kalakaran talaga. Ginagawa. Diba? Oo. So ayan na, nandiyan na ba si Senator Ping? Ako, Yeah. ayan, Senator, ayan. We lost you. You were saying sabi nyo from so sa BICAM, pagdating po sa BICAM, Yun ang tinatawag na third chamber, Third na chamber. lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon nababago pa. Ang dapat lang na gagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, halimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo eh. Yung pag-usapan sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kaalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro o majority na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Kasi hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion, 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enroll bill. Yan ginawa ni Senate President, hindi nung pinirmahan niya yung masisisi naman yung Senado na
nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirma niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama do sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations, di ba? Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping? Na yung reserve funds sa mga GOCCs ibalik sa National Treasury? Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, ano yan standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya ng additional na pondo, halimbawa medyo kinapos, may dagdagan item sa budget, diyan kukunin. Ang nangyari dito, tatlo lang yung special provision dyan, program fund. Yung una, pagka yung may excess, nasa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Pangalawa, kung merong revenue measure na naipasa para mapondohan yung program fund. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng dalawang provision. Isinama yung government-owned and controlled corporation at saka yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan, approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC rin. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Pero yung foreign assisted project na yan, siyempre may counterpart tayo. May counterpart yung foreign entity, yung sa ibang bansa. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. At harinawa, kung makikita ng mga petitioners yung talagang issue. Kasi ang sa issue ng mga petitioners, yung parang appeal sa emotion dahil ito yung PhilHealth para sa mga nangangailangan na tulong sa healthcare. Yes. Hindi, ang talagang issue dapat bukin dyan, yung General Appropriations Act is a general law. General law. Yeah. It should yung PhilHealth law, separate. at saka yung amendments, pati yung Universal Healthcare, special law. Hindi po pwedeng i-amend ng general law yung special law. Napaka-basic nun. Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law saka yung Universal Healthcare Act, hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Dagdagan yung benepisyo. Yung premium. Correct, Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just two people, and she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na yung landscape po ng pwede po ba bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po?
if I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawin transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, No, parang yun It's yung held- third chamber, Oo, di ba? na sabi niya, Senado, Kongreso. All of a tapos- sudden, pag BICAM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ayun sa COMELEC, naalala ko. Ayan. Yun sinasabi so, niya. si Senator Ping, you Senator were Ping, saying that you filed the resolution or what, bill para... transparency. para transparent. Lagyan ng magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes, walang record yan eh. Walang transcript, walang record. Nako, oo. Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na halos gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oo. Na halimbawang nag-open, okay, inopen na yung bicameral conference. Tapos, magkano yun? Bitin na bitin kami. Tapos Ayan, ay ayan, balang Senator. patanda. Oo. Senator. Tapos na, pipirmahan na lang. Sa kapal ng libro, pagka ikaw nagbasa pa, bago pumirma, napaka-kontrabida mo na kasi maaabala na yung Magdi-delay. yung bicameral conference na Report. yung mismong bill na ipapadala sa Malacanang. And just to confirm, COMSEC, no one from the Office of the Vice President attended. Yes, Madam Chair, that's true. Okay. So, Point of inquiry, Madam Chair. yes, please proceed. Kong Yes. Eileen. Madam Chair, so ibig sabihin wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Ano? Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw, no, ng mga, kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, as a manifestation. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I manifest also? Kong Eileen. Sorry, Kong France. Yes. Madam Chair, pwede ba kami naman muna, hindi naman sunod-sunod na binigyan- sila na lang. Madam Chair, please. So, Madam Chair, I'd so like wala to, pa naman po before tayo you proceed, sa... Before May you I proceed, raise a before you proceed, parliamentary Conference, inquiry, Madam Chair? Before you proceed, I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged Yes, before ma'am, you pero- speak. So sa ngayon po, dahil nauna po si Kong France, paunahin na muna natin siya. So Kong France, please proceed. puro sila And na then po I will yung- recognize you after. Kong Dante. Kakasunod, Madam eh. Medyo nauna lang po siya ng 1 Di second po. ba, di ba Kong ang Dante. ating tradition, unang minority, pagkatas majority? Wala pa po tayo sa naman interpellation, sila. Kong Oo nga po, Dante. pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Nauna lang po siya, so yes po. Kong France, please proceed. Thank you, Madam Chair. So, ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no. Mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso.
dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder, ang ibig sabihin ba niyan, inaabandonan niya na yung pinaplano niya siguro na mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, talagang Bratinella to the max, na ayaw na ngang matanong, umiiwas sa mga tanong, at eto pa, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa Kaya talagang, Madam Chair, siguro later on, kung ano yung, later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Salamat, Kong Franz. Kong Marcoleta, you're now recognized. Salamat po, Madam Chair. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government, namely the Office of the Vice President and the Office of the President, are not traditionally subjected to questions. I have observed this for so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the Office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. And after that, the Majority Leader seconded the motion. That was 2022, Madam Chair. Then 2023, no less than the Presidential son, our own Senior Deputy Majority Leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because
there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I to second, terminate- Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Chair. Thank you. Madam Chairman, Madam Chair, Madam Chair, Move and seconded. Session suspended.